So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, ngayong araw na ito po ay meron na namang ginawa ang the biggest addict sa Pilipinas. Biggest bugbugero. At syempre, biggest skandal. Mga kahombre ko, kani-kanina lang po, alas 5 na madaling araw, nag-post ang kasintahan ng ating lingkod, ang pinakamalakas, ang pinakalalaki, ang pinakamatinding mangbugbog sa social media, ang taong kahit nakulong na, ang taong kahit adik, ang taong kahit ano pa man ang gawin, kinukonsinte ng kanyang pamilya. Siyempre, siya po si Lakas Tama. Palakpakan sa mukha ang pukoy ng inang yan. Grabe, the best! Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Nasabi mga kahombre ko ni Jasmine sa interview, isa yan sa mga katangian na kakaiba ni Lakas Tama. At yun po ay yung mag-utos. Maggawa ka ng content na minumura mo ko, minumura kita, na ginagawa natin to, ginagawa natin yan. Buti hindi ka nahuhuli, no? Ay, wala kaming kapitbahay kasi nung nilipatan natin. Ibig ko sabihin, buti hindi ka niya nahuhuling nagbi-video record ka. Gusto niya yun. Ha? Kasi, para sa issue. Ewan ko, para lang siguro ma-fulfill yung kanyang ego of being that masculine guy na gusto niyang maging, di ba? Kasi sabi nga ni Jasmine, gustong-gusto niyang maging si Bugoy na Koy-Koy. Ano yun, Bugoy na Koy-Koy? Yes, and umabot kami sa point na pinagtatalunan namin yun na sabi ko sa sobrang idol mo, ginagaya mo na lahat. But he comes out short every single time. Because kahit papaano naman mga kahombre ko, si Bugoy naman, di naman natin nababalitaan ng bugbog o kaya literal na addict, di ba? Hindi naman sa ganon, di ba? Kita mo naman sa itsura niya. Eto, iba to. Next level to, mga kahombre ko. Bugoy na addict to. Iba to, no? Wala po sa tamang pag-iisip ang mga gantong klase ng tao. Una sa lahat, ako naman hindi malinis din, ano? Kasi nung panahon ko, mga 17 pa lang ako ganyan, naglabas din naman ako ng tite. Pero nung panahon na yon, masasabi ko na, alam niyo yun, bata pa ako, and at the same time, wala namang nag-guide sa akin sa social media. I was very lost, inaamin ko naman, and I repented on that. Repentance was real. Pero ito, mga kahombre ko, paano mo to nagagawa knowing na meron kang mga anak, meron kang kinakasama, may partner ka, papaano mo nagagawa sa sarili mo itong ganito? If ever, Lakas Tama, na wasak na talaga ang buhay mo, tama? Isa na lang ang pwede mong lapitan eh. Hindi yung pamilya mo, kasi yung pamilya mo, kukonsintihin ka lang yan. Hanggang sa mawasak na ng tuluyan ng buhay mo, kukonsintihin ka yan. Alam mo kung kanino ka pwede lumapit? Isa lang. Hindi rin sa mga anak mo kasi mga bata pa yan. Sa Diyos. Even temple can't help you. Kasi even siya, kinukonsinti ka. Nag-post ka pa naman itong nakaraan na araw, stating na wala kang inaapakan na tao. Alam mo, sa ginawa mo na to, Lakas Tama, no? Wala ka naman din talagang inaapakan na tao. Kaso, inaapakan mo yung buong pagkatao mo. This is the biggest kahihiyan sa buong Pilipinas. Now, you are the one destroying yourself. You are the one destroying your life. Social media is a toxic base for you. You should leave this world and do your life na normal ka lang. Alam mo, Lakas Tama, akala mo ikinaastig mo yan? Na naglabas kayo mismo sa sarili nyong profile, sa sarili nyong Facebook account, ng isang video na malaswa, na tinitira mo etong girlfriend mo. And gustong-gusto mo pa, sarap na sarap ka pa. Maintindihan natin yan kung sa sa P-site mo siya pinost eh. Pero sa mismong Facebook, at ito pa, Lakas Tama, alam mo naman na kinasuhan ka ng vowsy ni Jasmine. What if maraming nag-send na mga fans mo sa anak niya ng video na yon? Ano sa tingin mo? Dahil connected ka pa rin sa kanya, talagang literal na diretso ka na sa kulungan. Wala na yan, man. Tapos na. At tandaan mo,
Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Hanggat hindi pa tapos ang vowsy, hindi ka dapat gumagawa ng mga ganyan. Kasi literal na ayan yung makakawasak sa buong reputasyon mo. Wala man lang bang nagsasabi sa iyo in regards to this? Kahit ba ikaw, Temple, kung nasa tama kang pag-iisip, alam mo na may mga pamilya kayo, gagawa kayo ng skandal, tapos ipopost nyo pa sa Facebook nyo, dahil nung kagabi, meron kayong tama, nagpunta kayo sa kung saan, tapos maybe, may tinake kayo na something, kaya nyo to nagawa. O mas nakakatakot to mga kahombre ko. Kung ginawa nila to nang wala naman silang inaasunto, kung wala silang kinokonsume, paano yun mga kahombre ko? May problema na talaga siguro, no? Hindi naman tayo sure, pero baka naman dito masasabi na talaga natin na may problema na sa utak to. This is not normal. Ngayon, mga kahombre ko, talagang lumalabas na lalo na totoong-totoo lahat ng sinabi ni Jasmine sa atin. At totoo po lahat ng mga naging paratang ni Jasmine kay Lakas Tama. Isa ka bang negosyante na gustong mag-expand ng negosyo? Kompleto ba ang iyong business documents? Meron ka bang 5 years checking account properly handled? Kung ganon, pasok ka na sa mga pwedeng mag-avail ng business loan sa EIFL. So, ang cellphone number po na dapat nyong kontakin dito ay 0917-162-5696. And we hope to help you and your business. Kasi ang business mo ay business din namin. Hindi lang nang aabuso, sobrang manyakis pa. Isipin nyo mga kahombre ko, intimate situation nilang dalawa, intimate actions nila, inilabas nila sa mismong Facebook. At this age, sa edad nila, wow! Hindi ba kayo nahihiya sa pamilya nyo? Anong sasabihin kaya ng nanay ni Lakas Tama dito? Although nasabi na niya na special child naman daw talaga si Lakas Tama. Pero ano kayang masasabi nitong nanay ni Lakas Tama ngayon? Ano po kayang masasabi nyo ngayon sa aksyon ng anak nyo? May maitatanggol ka pa kaya ngayon sa anak mo? Meron ka pa kayang magagawa na ibang klase ng segue dahil may problema siya or what? Tama po ba ito na ginawa ng anak nyo ito? Gusto naming malaman kung ano talaga yung nasa isip nyo ngayon, ano? At ikaw, Temple, kababae mo pa naman. Sana naman, hindi mo hinayaan na babuyin ka ng ganon. You know this, man. Nabubugbugin ka lang din ni Lakas Tama. Maghihiwalay din kayo niyan. 100% sure ako. And you let him do this to you. Yang ginawa nyo na yan, habang buhay na yan, Temple. Wala ka pa sigurong anak, ewan ko. Pero pagdating ng panahon na may anak ka, wala na. This will remain forever sa internet. Ewan ko, man. Kay Lakas Tama, wala na. Sunog na yung tao na yan. Wala na yan eh. Wala na talaga yung tao na yan. Pero ikaw, Temple, meron ka pa sanang future. And you did this in front of hundreds of people. Itong screen recording na to, this will remain forever. Kawawa naman yung magiging mga anak nyo or pamilya mo in the future. Pero anyway, naniniwala naman ako sa repentance. One love. Good fucking vibes. What a world, mga kahombre ko. What a world.